Hey mga mi, I'm back again for another video. May mga nag-request na nga ng vlog kaya sinipag ulit. Today magluluto tayo ng ginataang sitaw at kalabasa with hipon. Buti na lang walang work ngayon si daddy kaya nakapamili ako ng mga ingredients. So magigisa lang muna tayo ng sibuyas at bawang. Hintayin lang natin yan mag-translucent at aroma at ilalagay na rin natin itong mga pork. Mas okay din mga mi kung liampo yan pero okay na rin yung ganito. Igigisa lang natin yung pork hanggang sa mag-brown and then isasabay na rin natin itong mga hipon. Igisa lang natin to mga mi hanggang sa mag-orange siya at kumapit yung lasa. Ayaw kasi natin siyang ma-overcook since mabilis lang itong maluto. Maglalagay na rin pala tayo ng paminta mga mi para kumapit yung lasa. Sa mga gusto nga palang mag-request ng lulutuin ko, i-comment nyo lang below para naman matry natin. At this moment mga mi, nag-orange na siya kaya naman pwede na natin silang hanguin. Ang purpose na to mga mi is para hindi siya ma-overcook since medyo matagal pa yung pagluluto natin. After natin matanggal yung mga hipon mga mi, pwede na tayo maglagay ng shrimp paste or ng alamang. Ito yung pinaka magpapalasa sa ginataan natin. Isa lang natin yan sandali and then maglalagay na tayo ng kalabasa. Isasabay na natin itong mga kalabasa mga mi since medyo matigas to at matagal pakuluan. Konting gisa lang din dito mga mi and then maglalagay na tayo ng pangalawang gata. So dito mga mi, pakukuluan muna natin siya kasama yung kalabasa. Sa lahat nga ng luto ng kalabasa mga mi, ito yung pinaka gusto ko dahil mahilig ako sa ginataan. Pakukuluan lang natin yan mga mi within 5 to 10 minutes and then ilalagay na natin yung mga sitaw. Haluin ko lang yan ng konti mga mi and then tatakpan ko ulit para lumambot. At this point mga mi, kahit hindi pa siya kumukulo, sobrang sarap na ng amoy niyan since nangangamoy na yung gata. Medyo lumambot na nga yung gulay mga mi, kaya naman pwede na natin ilagay yung mga siling haba at yung mga hipon kanina. Dahan-dahan lang natin haluin mga mi para hindi madurog yung kalabasa. Pwede na rin tayo maglagay dito ng seasoning mga mi para pampadagdag lasa. Dahan-dahan lang natin siyang haluin mga mi at ilalagay na rin natin yung unang piga ng nyog. Dito mga mi, hintay na lang natin yan kumulo at malapit na siyang matapos. So habang inintay ko yan kumulo, nagsaing na ako dahil nagugutom na daw si daddy. Bibigyan na nga rin pala kami kila mama at papa dahil marami ito at dalawa lang naman kami ni daddy yung kakain. Pakukulan lang natin to mga mi within 10 minutes or hanggang sa maluto yung gata. Actually mga mi, okay na to pero gusto ko pa na medyo tuyo yung sabaw kaya tatanggalin ko muna yung mga ingredients. Gusto ko kasi mga mi yung mas luto yung gata para mas malasa. Pinakuloan ko lang yan mga mi within 5 minutes and then ibabalik ko rin ulit yung mga gulay at hipon. At this point mga mi, sobrang bango na yan kaya naman ibabalik ko na yung mga hipon at gulay para sabay-sabay na silang maluto. Maglalagay na lang ako ng salt and pepper to taste mga mi. And tapos na ang ating ginataan na kalabasa at sitaw with hipon. Thank you so much for watching!